Magandang araw mga boss, sa mga tagapakinig, at taga-subaybay ng kwento. Sana po, huwag po nating i-report ang ating channel. Kung hindi nyo po ito nagustuhan, pwede nyo naman i-dislike ang kwento natin, at i-comment na hindi ninyo gusto. Una sa lahat ginagawa ko po ito dahil gusto ko po i-share sa mga tao, ang kwentong napakinggan ko noon. Wala po akong kinikitang pera sa pag-upload ng kwento, at kahit magkaganon man, nagpapasalamat pa rin ako sa mga nagli-like ng kwento at nag-share nito. Sana po maintindihan nyo, na marami po ang gustong matapos ang kwento na ito, kahit ako man gusto ko rin po itong matapos. Salamat sa lahat, at sa pagpapatuloy ng Ang Lihim na Mayaman. Kabanata 11:01. Noong una niyang nakita ang mural sa banal na libingan, nalaman ni Gerald na ang babaeng nakaputi ay inspirasyon ng matandang pulubi na ihiwalay ang kabaong sa Diyos. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan ang babaeng nasa libingan ng puti. Ngayon na binanggit ni Alice ang isang sinaunang libingan, hindi mapigilan ni Gerald na gumawa ng isang koneksyon doon. Ang babaeng nasa kabaong ng puti ay dinala sa timog ng karagatan pagkatapos ng paghihiwalay. Ito ba ay kasalukuyang inilibing sa hari ng libingan ng karagatan? Panipi tuldok. Nasaan ang hari ng libingan ng karagatan? Tanong ni Gerald matapos pagnilayan ng konti. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Alice ang lahat ng nalalaman. Mismong si Gerald mismo ang nagbigay pansin sa lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, sa totoo lang nadama niya na kinakailangan na magtungo siya doon upang mag-imbestiga para sa kanyang sarili. Para sa lahat ng alam niya, ang babaeng nakaputi ay posibleng mailibing sa loob ng hari ng nicho ng karagatan. Habang pinangarap ni Lyra ang babaeng iyon na nakatayo sa tabi ng isang ilog sa loob ng gubat na puno ng miasma, naalala siya ni Gerald na kalaunan ay sinabi sa kanya na hindi talaga siya sigurado kung ito ay isang ilog o isang karagatan. Ano pa, ang larawan ng araw ay direktang nagpapahiwatig na ang mga charms ng Jade ang pangunahing bakas sa paghahanap ng babae sa libingan ng puti. Batay sa kasalukuyang paglipas ng mga kaganapan, ligtas na masabi ni Gerald na ang larawan ay tunay na nagbigay sa kanila ng isang napakalaking bakas. Kasunod nito, ipinasa niya kay Daryl ang lahat ng natutunan lamang. Bilang tugon, hindi nagawang mapigilan ng nagulat na si Daryl na, nagpaplano ka bang hanapin ang hari ng libingan ng karagatan? Ang pangako ng banal na tubig ay magaganap sa mas mababa sa 3 buwan, alam mo. Panipi. Habang alam ni Gerald na ang pangako ay kasing halaga ng paghahanap ng babaeng nasa puntod ni puti, alam niya na hindi siya makakapagpahinga ng madali kung hindi man lang niya subukang makarating sa ilalim ng insidente patungkol sa Diyos. Kung sa bagay, may pagkakataon na makakuha siya ng isa pang sagot sa sandaling mahahanap niya ang babae na nakaputi. Sa katunayan ako, Lolo. Gayunpaman, sa sandaling na kumpleto ko ang aking pagsisiyasat, agad akong babalik. Hindi ko naiisipin ang tungkol sa pag-antala ng pangako ng banal na tubig. Pinag-uusapan ang pangako, narito. Misteryosong salamin ito, sagot ni Gerald habang inaabot ang salamin kay Daryl. Ano, hindi ba ito kay Christopher? Panipi, ang nag-iisang. Kung makilala mo siya roon, maaari mo siyang utusan sa paligid ayon sa gusto mo. Tiwala sa akin kapag sinabi kong hindi siya maglakas loob na laban sa iyo. Narinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Daryl nang sinabi niya. Gerald, nakita ang hitsura ng hindi makapaniwala ng kanyang lolo, pagkatapos ay sinabi kay Gary kay Daryl ang lahat ng nangyari noong siya ay nasa disyerto pa. Ano, ang iyong lakas at pagsasanay ay nalampasan na ng larangan ng mga alamat, aking apo. Totoo ba yan? Sumagot si Daryl, pakiramdam ng labis na nasisiyahan habang matatag niyang tinatapik ang mga balikat ni Gerald ng sobrang pagmamataas. Kinabukasan ay dumating kaagad at agad na naghanda si Gerald upang umalis upang hanapin ang hari ng libingan ng karagatan. Bago siya umalis, pinanood niya habang pinangunahan ng kanyang lolo ang lahat ng mga tao mula sa Soul Palace palayo. Sinigurado mismo ni Gerald na mag-utos sa mga mula sa punong tanggapan ng pamilya Crawford na tumayo sa lahat ng oras. Kung sa bagay, walang dahilan na hindi para sa kanya upang makatanggap ng tulong mula sa kanyang pamilya ngayong pinayagan na ito ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa isang lugar na tinawag na Hollymark City, na nasa isang baybayin na matatagpuan sa Plymouth Bay, upang tingnan ang paligid. Sa oras na makalabas ng barko si Gerald, bumagsak na ang gabi.
Pagkababa, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang maraming mga pampasaherong barko na nakatali sa daungan. Tila mayroon ding maraming mga turista, karamihan ay binubuo ng mga mag-asawa at ilang mga grupo ng tatlo. Paglingon ko upang tingnan ang malawak na karagatan, pinilipit ni Gerald ang kanyang mga mata nang umihip ang simoy ng karagatan sa kanyang mukha. Sa isang lugar doon ay may isang lugar na tinatawag na Boundless Depths. Ayon sa mga mural, pinaghiwalay ng matandang pulubi ang babae na nakaputi sa Diyos bago siya inilibing sa lugar na iyon. Paano naging malupit ang matandang iyon? Kung tunay na inilibing siya roon, napakalayo niya mula sa Diyos. Paglingon ni Gerald sa tabi ng beach, malalim ang pag-iisip, bigla niyang narinig ang taong nakatayo sa harap niya na sumisigaw, "Gerald!" Sa pagtingala, nakita niya na ito ay isang babae na marahil ay dumating kasama ang pangkat ng mga turista na kasalukuyang nakatayo sa harapan niya. Natigilan na alam niya ang kanyang pangalan, pinahid niya ang dating naisip habang nakatingin sa babae. Siya ay kamukha ng isang tao mula sa lungsod, at ang babae, na nakasuot din ng salaming pang-araw at isang sombrero sa araw, ay nagbihis upang magmukhang bata. Habang nahanap siya ni Gerald na pamilyar sa pamilyar, sabay-sabay din niya itong nahanap na medyo kakaiba. Panipi tuldok. Sino ka ulit? Haha, ako ito, Yasmin. Yasmin Linford. Mas maaga pa lang ako nagtapos sa isang taon kaysa sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na kalimutan mo na ako. Sabi ng matangkad at payat na babae habang maganda ang ngiti. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw, buong pagpapakita ng kanyang maliit na mukha at kaakit-akit na hitsura. Ngayon ay dahan-daw ang naaalala kung sino siya, pagkatapos ay sumagot si Gerald, ikaw pala, Yasmin. Sa pagsisimula ng pagbabalik sa kanya ng mga alaala, naalala ni Gerald na si Yasmin ay 2 taon pa lamang nang siya ay nagsimulang matuto sa Mayberry University. Sa paglaon, siya ay magiging pangulo ng Unyon ng Mag-aaral ng Unibersidad. Dahil siya ay napakahirap noon, kailangan niyang magtrabaho ng part-time at maging matipid, na nagreresulta sa pagkakaroon din niya ng maraming pakikipagkita sa kanya. Dahil dito, medyo pamilyar siya sa kanya. Dahil siya ay nakasuot ng salaming pang-araw ng mas maaga at ang pampaganda na mayroon siya ay medyo maganda kumpara sa dati niyang isinusuot, hindi niya napagtanto na siya ito sa unang tingin. Ngayon na alam na niya kung sino siya, gayunpaman, maramdaman niya na siya ay lumaki na upang maging isang malakas at independenteng babae. Sa hitsura nito, medyo naging mahusay siya sa pakikihalubilo rin. Kabanata 11:02. Pagkatapos ay muli, palagi siyang ganito. Pagkatapos ng lahat, habang hindi pangkaraniwan para sa mga mag-aaral sa Mayberry University na makipagtipan sa ibang mga mag-aaral doon, si Yasmin ay nasa iba pang mga LAL. Noon, nakipag-date siya sa pangulo ng isa sa mga kumpanya sa Mayberry na nagdiborsyo. Dahil sa kanilang relasyon, inayos ng pangulo ang mga paputok na mailagay sa bawat sulok ng unibersidad sa kaarawan ni Yasmin. Nang gabing iyon, ang buong unibersidad ay naiilawan ng magandang ningning ng paputok, na madaling nagresulta sa lahat ng iba pang mga batang babae doon na parehong hinahangaan at naiinggit sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka-naalala ni Gerald tungkol sa insidente. Hindi, ang pinakaalaala niya tungkol sa kaganapang iyon ay ang katotohanang sinabi sa kanya ni Yasmin na linisin ang lahat ng mga natitirang mga furry work sa paligid ng unibersidad. Pagdating ng umaga sa $15. Gayunpaman, iyon ay malaki sa kanya noong panahong iyon. Kapag nakuha na niya ang pera, agad niyang nagamot si Savia sa isang pagkain sa KFC. Naalala niya pa ang pagdaragdag ng $7 niyang sarili upang gawing mas malaki ang kanilang kapistahan. Kung paano nilalaro ng alaala ang kabuuan kung paano dating ang relasyon nila ni Yasmin. Kung sabagay, paano magkaroon ng karapatang makipagkaibigan sa kanya ang isang kagaya ng nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit siya nagulat na handa siyang batiin siya ngayon. Kaya bakit ka napunta sa Hollymark City, Yasmin? Tanong ni Gerald habang tinitingnan niya ang lahat ng mga tao, na nakadamit tulad ng mga nasa itaas na klase na mga individual, na nakatayo sa likuran niya. Ang lungsod mismo ay isang lugar na lumago na medyo matipuno sa ekonomiya sa buong taon dahil sa lahat ng natural na kalamangan na ipinagkaloob sa mga tampok na pangheograpiya. Kaya, ang aking Kamara ng Commerce ay may hawak na mga pag-andar dito sa mga susunod na araw.
Dahil doon, napunta kami ng aking mga kasosyo sa negosyo upang humingi ng kaunting libangan. Nagtatag ako ng isang kosmetikong kumpanya, kung tutuusin. Haha, sagot ni Yasmin habang ngumiti siya ng mahina habang hinihimas ang buhok. Napakahusay talaga, sinabi ni Gerald habang pinapanood ang mga kasosyo sa negosyo na nagsisimulang maglakad, isa-isa. Ang isa sa kanila ay isang nasa katanghaliang lalaki na tila may isang malapit na relasyon kay Yasmin. Nakasimangot, tinanong ng lalaki pagkatapos, "Sino ito, Yasmin?" "Oh, siya, junior lang siya mula sa universidad. Kinausap ko siya dati, naaalala mo? Ang partikular na mahirap na mag-aaral habang nag-aaral ako doon. Siya yun. Alam mo, halos hindi niya kayang magbayad para sa kanyang pagkain noon. Naaalala ko rin ang kanyang mga damit na napuno ng mga patch, dahil ang karamihan sa kanyang kinita mula sa paggawa ng mga part-time na trabaho araw-araw at din mula sa maraming mga pinatakbo niya para sa iba pa napunta sa kanyang mga gastos sa pamumuhay o sa kanyang bayad sa pagtuturo. Wala siyang pera para sa iba pa." Paulit-ulit na nagbabagabag kay Yasmin nang hindi na kailangan pang huminto upang kumuha ng isang paghinga. Ang mga kaibigan naman ay simpleng nanlaki ang mga mata sa pagpapatuloy sa pakikinig sa kanya. "Paano pa kaya ang isang mahirap na tao?" Sinabi ng isa sa kanila habang ang iba ay nagpapalitan ng tingin ng parehong pagkabigla at pagkabigo sa bawat isa. "Alam ko, di ba? Ngunit iyon ay hindi kahit na ang pinakanakakagulat na bagay. Kita mo, kahit na mahirap siya, nagawa pa rin niyang maging kasintahan." Panipi, habang ang iba ay napuno ng mas matinding sorpresa, lumingon si Yasmin kay Gerald na medyo natahimik. Nakikita kung gaano kalmado ang hitsura niya, napagtanto ni Yasmin na maaaring nasabi niya ng kaunti. Nakangiting bahagyang nakakagulat, pagkatapos ay idinagdag niya. "Anuman, ang muling pagkakabunggo sa bawat isa ay dapat nagawa ng kapalaran. Manalangin sabihin, narito ka ba upang dumalo sa Enchanted Feast ng Hollymark City, Gerald?" Panipi, "Di takot," sagot ni Gerald habang umiling. "Bakit mo pa tinatanong ang isang hindi kinakailangang tanong, Yasmin? Hindi mo na ba nasabi sa amin kung gaano siya kahirap noon? Paano niya kaya na dumalo sa Enchanted Feast?" sabi ng isang babae habang naglalakad. Panipi, tuldok. "Totoo iyan. Dahil kami ay mga ka-schoolmate, gusto sana kitang yayain na sumali sa amin sa kapistahan, Gerald. Sadly enough, wala akong dagdag na ticket sa pagpasok. Anuman, mayroong isang app na dapat mong i-download sa iyong telepono sa paglaon. Maaari mong mahanap ang lahat ng mga produkto ng aking kumpanya doon. Nagsasalita tungkol sa aking kumpanya, dahil kamakailan lamang itong naitatag, nangangailangan ako ng mga ahente upang ipamahagi ang mga produkto. Maaari mong subukang mag-apply upang maging isang ahente. Huwag mag-alala, ang isa sa mga set ng makeup na ibinebenta ko ay idinisenyo para sa mga taong mas may kita, tulad ng iyong sarili. Dahil dito, sigurado akong maitaguyod mo ito sa iyong mga kaibigan na hindi gaanong mayaman." Mungkahi ni Yasmin. Kasunod nito, agad niyang sinimulang aitalye ang mga kinakailangang hakbang upang mag-apply upang maging isang ahente, na walang iniiwan na lugar para kay Gerald na kahit isang salita. Makalipas ang ilang sandali, inabot niya sa kanya ang contact number at business card ng regional manager bago sabihin, "Sige, medyo gumagabi ngayon at talagang aalis na ako. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko pang magtungo sa lungsod kasama ang aking mga kaibigan. Gayun din, huwag mag-alala tungkol sa pagtawag sa manager, ipapaalam ko sa kanya ng maaga upang alagaan ka ng espesyal." Sa pamamagitan nito, ipinakita ni Yasmin si Gerald ng isang mahinang ngiti bago umalis habang kamakaway sa kanyang kamay kasama ang iba pang mga kaibigan. Pinapanood silang naglalakad, nakatingin lang sa likod nila si Gerald habang umiling siya habang nakangiti ng mapait. Talagang hindi nagbago si Yasmin sa aspektong ito. Tinapon ang card, tinuloy ni Gerald ang paglalakad sa tabing dagat, malalim ang iniisip. Pinagpatuloy niya ang paggawa nito ng medyo kaunti, at ang susunod na alam niya, gabi na ng gabi, na may kakaunting mga turista pa rin ang naglalakad. Sa sandaling iyon, bigla niyang nakita ang malabong mga balangkas ng 5 mga speedboat sa gilid ng kanyang mata. Paglingon upang tingnan ng mabuti ang nangyayari, nakita niyang lahat silang 5 ay nasa mainit na pagtugis sa isa pang speedboat na kasalukuyang hindi masyadong malayo sa kanila. Kabanata 11:03. Bagaman medyo huli na,
Kitang-kita ni Gerald na ang nasa katanghaliang lalaki, na kasalukuyang hinabol ng higit sa 10 individual na may baril na nakasakay sa 5 speedboat, ay nabasa ng dugo. Ang lalaki ay kasalukuyang din papunta mismo sa direksyon ni Gerald. Nang makita sila ng ilang natitirang tao sa tabing dagat, agad silang tumakbo palayo, na labis na nakatuon sa pagtakas na wala sa kanila ang naisip na tumawag sa pulisya. Sa madaling panahon, ang liblib na beach ay naging ganap na walang mga tao, makatipid para kay Gerald. Natagpuan ni Gerald ang sarili na bahagyang nakasimangot sa sandaling makita niya ang mga nagtataguyod. Pagkatapos ng lahat, medyo naiinis na siya pagkatapos na magambala ni Yasmin ang kanyang tren ng pag-iisip kanina. Hindi nagtagal bago dumating ang tao na duguan ang nasa edad na lalaki sa baybayin. Nang makita na wala kahit saan pa upang tumakbo, ang lalaki ay nagsimulang tumakbo papunta kay Gerald, ang nag-iisang taong nakikita niya. Kanakaway ang mga kamay habang tumatakbo, sumigaw ang lalaki, "Toss me your phone." Pakibilisan. Dahil si Gerald ay hindi nasisiyahan, hindi siya kukuha ng mga order mula sa isang random na nasa katanghaliang lalaki. Bilang isang resulta, hindi lamang niya pinansin ang mga pagsusumamo ng lalaki para sa tulong. Makalipas ang mga segundo, ilang tao ang biglang sumugod mula sa makakapal na kagubatan na humahantong sa dalampasigan. Ang mga nauna sa paghabol sa kanya sa kanilang mga speedboat ay nakarating din sa pampang. Nang makita na wala siyang ibang lugar na tatakbo, lahat sila ay mabilis na pinalibutan siya. Ang isa sa mga kalalakihan, na lumitaw na pinuno ng operasyon, ay napansin na nandoon pa rin si Gerald. Paglalakad hanggang sa kabataan, pagkatapos ay sumigaw siya, "Mawala." Ang Big Boss ay nakikipag-usap sa ilang mga bagay dito. Panipi, bilang tugon, gayunpaman, simpleng tumingin sa kanya ng malamig si Gerald. Nang walang imek, nakikita kung gaano walang pakialam ang pakikitungo ni Gerald sa kanyang pinuno. Ang isa sa mga kabataan na nakapalibot sa lalaking nasa edad ay agad na itinaas ang kanyang machete at hinampas ito kay Gerald. Sa split segundo na iyon, puno ng galit ang mga mata ni Gerald. Dahil bulag nila silang inaatake dahil lamang sa pagtanggi niyang lumipat, maliwanag na hindi ito mabubuting tao. Halata rin kay Gerald ngayon na ang mga taong ito ay tiyak na nililigawan ng kamatayan. Humakbang sa isang tabi, madaling iwasan ni Gerald ang atake. Bago pa man makapagreaksyon ang kabataan sa kanyang napalampas na pag-atake, bigla siyang nakarinig ng isang maingay na ingay. Ang susunod na alam niya, sinipa na siya sa hangin. Sa sandaling siya ay bumangga sa lupa, narinig niya ang isang basag mula sa kanyang mga binti. Kahit na nais niyang takpan ang kanyang bibig upang sugpuin ang kanyang hiyawan ng sakit, nalaman niyang hindi na niya mag-alaw ang kanyang mga braso. Hindi lamang iyon, mabilis niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang mga ngipin ay nawasak din. Sa kanyang takot, naintindihan niya ngayon na hindi lamang ang mga sipa ni Gerald ay nagresulta sa lahat ng 4 na pangunahing mga paa at kamay ay nasira, ngunit ang mga buto sa kanyang kanang binti at kamay ay natapos din na ganap na mabasag. Matapos makita ang ginawa niya, ang iba pa, na nanunood mula sa pag-ikot nila sa nasa katanghaliang lalaki, ay nakatingin ngayon kay Gerald na parang siya ay isang uri ng halimaw. Mismong ang namumuno ay mayroon ng pakiramdam ng gat na may mali nang una niyang makita kung gaano walang pakialam ang ekspresyon ni Gerald. Ngayon na nangyari ito, alam niya na inilagay sila sa isang napakahirap na sitwasyon, bago pa man makumplito ang kanilang layunin. Kung sabagay, hindi man niya nakita kung paano inilabas ang kanyang nasasakupan sa kabila ng pagiging malapit sa dalawa. Ang tanging nahuli lang niya ay si Gerald gamit ang magkabilang paa upang sipain. Ang sumunod na alam niya, lahat ng mga paa ng kanyang nasasakupan ay nasira. Habang si Gerald ay tiyak na mukhang walang sala at sapat na hindi nakakasama, maliwanag na ngayon sa iba pa roon kung gaano siya kadalas. Matapos makita kung paano niya nawasak ang lahat ng mga paa at kamay ng kabataan ng walang pag-iisip, alam nilang lahat na si Gerald ay mas masama pa kaysa sa kanilang pinuno. Habang patuloy silang nag-iisip tungkol sa kung gaano siya walang awa, nabigo ang kanilang pinuno na mapansin na ang ekspresyon ni Gerald ay bahagyang nagbago matapos na may pataw ang nasabing mabibigat na sugat sa nasasakupan. Sa totoo lang, hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit pumatay siya sa kabataan. Kung sabagay, pinatay na ni Gerald ang walang katapusang bilang ng mga tao. Matapos isaalang-alang para sa isang maikling sandali, ang pinuno ay yumuko ng mabuti kay Gerald bago sabihin,
Humihingi ako ng paumanhin, mister. Inaamin kong kasalanan namin ito sa oras na ito. Mga lalaki, magtungo, panipi. Habang ang nasa katanghaliang lalaki mula noon ay tumingin sa pinuno, na ngayon ay nag-uutos sa kanyang mga lalaking may parang matsyete na umalis, naramdaman niyang napalad siyang mabangga si Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya ngayon mabubuhay upang makakita ng ibang araw, ngunit ang mga taong humahabol sa kanya ng mas maaga ay talagang may pagkukusa na umalis. Habang siya ay nalulugod na makaligtas, ang susunod na sinabi ni Gerald na agad na nagpadala ng panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Sinabi ni Gerald, ang kanyang tono ay may lamig. Narinig iyon, ang mga lalaking nakahanda ng umatras ng dahan-dahan at balisa ay lumingon upang tumingin kay Gerald, tumaas ang mga baril. Tama ang kanilang pagkabalisa. Kung sabagay, umaatras lang sila ngayon dahil alam nilang masyadong malakas si Gerald para sa kanila. To think na papayagan niya silang umalis. Ano pang gusto mo? Tinanong ang pinuno ng pangkat na lumitaw na pinakabalisa sa kanyang mga tauhan. Ang pinuno mismo ay lilito na isang matipunong mukhang lalaki na may tato na dragon sa buong kanang braso. Habang ang kanyang iba pang mga kalalakihan ay marahil ay hindi alam ang tungkol dito, alam ng kanilang pinuno na mayroong mga pamilyang nagsasagawa ng sinaunang martial arts na pinapayagan silang salungatin ang mga utos ng kalikasan. Ang mga tao mula sa mga pamilyang ito ay nakipaglaban umano laban sa 12-dosenang o kahit daan-daang mga tao lamang. Sa pag-iisip na iyon, alam ng pinuno na siya at ang kanyang mga sakop ay malubhang laban-laban kay Gerald na ipinakita na kung ano ang kaya niya. Para sa pagkasira ng aking kalooban, ang bawat isa sa iyo ay maaaring pumili kung putulin mo ang isang braso o isang binti. Siyempre, bawat isa sa iyo ay gagawa ng paglabag, sabi ni Gerald na casual na humihiling sa kanila ng isang piraso ng tsokolate, bawat isa. Ano, maaari kang maging isang pambihirang lalaki, ngunit sa palagay mo hindi mo ito tinutulak. Tagumpay, gaano ka-insensible, masungit na ungol ng pinuno. Hindi mararamdam, sabi mo. Sa gayon, hinahayaan itong hanggang sa 2. Bago pa natapos ni Gerald ang kanyang pangungusap, napansin niya ang isang payat, binata, na mukhang mga 20, na pilit na nakatayo sa likuran na hinati ang kaliwang braso gamit ang isang malakas na basag. Ano ba ang ginagawa mo? Ungol ng pinuno habang nakatingin sa binata na simpleng nanatiling tahimik. Mismo ang binata ay may takot sa kanyang mga mata. Kung sabagay, habang nasasaksihan ang nakakakilabot na eksena kanina, ngunit nakita niya rin ang titig ni Gerald habang ginagawa ang gawa. Ito ay ang titig ng isang lalaki na nakaranas ng maraming pagpatay. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang kanyang aura ay puno din ng pamamaslang na hangarin. Habang ang iba ay nagsimulang manginig sa takot, medyo tinitigan ni Gerald ang kabataan bago sabihin, nakikita kong matino ka. Tumabi ka na, panipi, ngayon kung ganun. Para sa natitirang sa iyo, bawat isa sa iyo ay mababali ang 2 mga limbs na iyong pinili. Gayunpaman, ang pangungusap ni Gerald ay napaliit ulit ng agad na sumugod sa kanya ang pinuno ng grupo gamit ang baril na nakatuon kay Gerald. Nang makita iyon, lahat ng kanyang iba pang mga nasasakupan, maliban sa isa na tumabi kanina, ay gumawa ng katulad sa kanilang pinuno. Kabanata 1104, mapanghamak na pagmumura, pagkatapos ay sumugod si Gerald sa kanila sa halip na umatras. Ang paglulunsad ng maraming matulin na suntok at sipa, ang pag-crack at pag-snap ng mga buto ay pumuno sa hangin sa gabi. Ilang segundo lamang ang lumipas ng ang bawat isa, na lumusab para sa pag-atake, ay kahawig ng unang tao na nasira ang lahat ng kanyang mga limbs. Sa kanilang mga ngipin ay nadurog at ang mga labi ay nabasag habang nakahiga sa lupa, lahat sila ay parang nahimiti mula sa napakalubhang sakit na nag-iisa. Sa kabila nito, nakatingin pa rin silang lahat kay Gerald, nakatingin sa kanya na para siyang isang uri ng halimaw. Anong klaseng tao rin siya? Paano namin nasaktan ang gayong tao? Kudlid. Gayunpaman, hindi man mapakali si Gerald tungkol sa mga nasa lupa. Pinapalakpak ang buhangin sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad, kumikilos na parang walang nangyari. Bago pa siya makarating sa malayo, ang lalaking nasa edad na puno pa rin ng dugo, ay inabutan siya bago yumuko ng matino habang sinabi, maraming salamat sa pagligtas sa akin, mister. Ako ay isang lokal ng Hollymark City at pumunta
Ako sa pangalang Wagner Yarn. Maswerte ako na nabunggo kita habang hinahabol nila ako, kung hindi ay tiyak na ako ay tapos na. Panipi, habang si Wagner ay malubhang nasugatan, naramdaman niya na kailangan niyang ipakita kahit papaano ang kanyang labis na pasasalamat sa kanyang tagapagligtas. Narinig iyon, simpleng sagot ni Gerald, hindi ako partikular na sinusubukan na iligtas ka, kaya hindi na kailangang pasalamatan ako. Kasunod nito, tumalikod agad si Gerald para umalis. Nakatingin sa likuran ni Gerald habang siya ay naglalakad, nararamdaman na ni Wagner kung gaano katangi-tangi si Gerald bilang isang individual, lalo na sa mga tuntunin ng kanyang aura at ugali. Mangyaring maghintay muna saglit, Mister. Marahil ay napunta ka sa Hollymark City upang dumalo sa Enchanted Feast na inayos ng pamilyang Minshall. Magalang na tanong ni Wagner. Ang pamilyang Minshall, Enchanted Feast, napaisip si Gerald sa sarili. Ang pamilyang Minshall ay ang pamilya na naghahanap pa rin kay Alice. Sila rin ang pamilya na dating nagmamay-ari ng mga jade charms na kanilang hinukay mula sa hari ng libingan ng karagatan. Ang layunin ni Gerald sa pagpunta dito sa una ay upang hanapin ang mga Minshall at makipag-ayos sa isang pakikitungo sa kanila. Alam mo, pamilyar ako sa lugar na ito, Mister. Kung interesado kang magtungo sa Enchanted Feast, o saan man sa Hollymark City para sa bagay na iyon, kaya ko. Bago pa matapos ni Wagner ang kanyang pangungusap, nagsimula na siyang umubo ng labis. Tumingin sa ubo na lalaki, sumagot si Gerald, bago ang anupaman, dapat kang maghanap ng isang lugar upang pagalingin ang iyong mga pinsala. Sa pamamagitan nito, lumingon si Gerald upang tumingin sa malayo, ngunit maliwanag na ilaw, sa tabi ng Hollymark City bago dahan-daang lumakad patungo sa direksyong iyon. Si Wagner naman ay naghintay lang kay Gerald na lumayo ng medyo malayo bago tumakbo sa isang payphone. Halika, sunduin mo agad ako, sabi ni Wagner kaagad pagkonekta ng tawag. Maaari ka bang masugitan, G. Yarn? Humawak ka, magpapadala ako ng isang tao sa iyo mula sa pinakamalapit na ospital, agad na agad. Sumagot ang tao sa kabilang dulo ng telepono, magalang. Ang mga nasugatan ko ngayon ay hindi ako papatayin. Anuman, mabilis na dumating. Tila naranasan ko ang taong iyon at sigurado akong siya ito. Sigaw ni Wagner bilang gantimpala, maliwanag sa kanyang tono ang pag-aalala habang patuloy sa pagtitig sa direksyon na tinahak ni Gerald. Kabanata 11:05. Maya-maya pa habang si Gerald ay nagpapatuloy sa paglalakad patungo sa gitna ng lungsod, bigla siyang tumigil sa pag-usad. Paglingon niya, malamig niyang sinabi, tingnan mo, hindi ko talaga balak na iligtas ka, kaya hindi na kailangang sundan pa ako. Mabuti pang umalis ka ngayon habang nasa mabuting kalagayan ako, kung hindi man ay magmumula ka sa mga lalaking iyon sa beach. Panipi, naturally, ang kausap niya ay walang iba kundi si Wagner. Mangyaring huwag magalit, Mister. Para ka lang makahawig sa isang taong maraming kakilala ako. Ang taong pinag-uusapan ay lubos na mahalaga sa aking pamilya, ang mga Yarnes. Kita mo, alin ang dahilan kung bakit nais kong makilala ka ng medyo mas mabuti? Magalang na sagot ni Wagner. Bago pa magsalita ng iba pa si Gerald, ipinaliwanag niya kaagad, kita mo, Mister, ang pamilya Yarn ay matagal na naghihintay para sa isang tao. Ang nasabing tao ay sinabi na magpakita sa isang maaga o huli, at sa totoo lang, akma sa iyo ang paglalarawan ng tao sa isang katangan. Tawagin itong nakakapanira kung nais mo, ngunit sinusundan kita sa paligid para sa isang kadahilanan. Panipi. Naghihintay para sa isang tao. Sagot ni Gerald na medyo sumimangot. Sa totoo lang, Mister. Anuman, nag-order na ako para sa aking lingkod na magmaneho ng kotse dito. Iniisip ko kung magkakaroon ka ba ng oras na sundin ako sa mansyon ng pamilya Yarn, sabi ni Wagner. Bumalik noong umusad si Gerald upang iligtas siya, naramdaman na niya na parang pamilyar sa pamilyar ang binata. Gayunpaman, hindi lamang niya mailagay ang kanyang daliri kung bakit naramdaman niya iyon. Nang sa wakas ay nakuha niya ang isang mas malinaw na pagtingin sa mukha ni Gerald, gayunpaman, agad niyang naunawaan kung saan nagmula ang pakiramdam. Maaari ba talaga itong siya? Hindi nais na mawala ang track ng Gerald, pagkatapos ay agad niyang tinawag ang kanyang lingkod upang magmaneho ng kotse bago binuntis si Gerald. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ang isang taong,
Iyon ay talagang katulad sa akin ng ganyan. Tanong ni Gerald. Sa katunayan, ang pagkakahawig ay halos kamanghamanghang, ngunit huwag nating pag-usapan ito dito. Muli, mangyaring pumunta sa mansyon ng pamilya Yarn kasama ko. Makikita mo kung ano ang ibig kong sabihin kapag nandyan na tayo. Panipi. Bilang sagot, simpleng tumango lamang si Gerald ng bahagya. Ang una niyang dahilan para pumayag ay dahil batay sa ekspresyon ni Wagner, ang lalaking nasa edad na ay tila hindi nagsisinungaling. Ang iba pang dahilan ay dahil masyadong maraming mahiwaga at kakaibang insidente ang naganap kamakailan. Dahil ang tila isang random na tao ay nagsasabi sa kanya ngayon na naghihintay sila para sa isang taong katulad niya na magpakita, hindi mapigilan ni Gerald na mag-isip dito. Hindi nagtagal, dumating ang kotse ni Wagner at hinatid ang dalawa sa Yarn Manor. Papunta doon, si Gerald ay nagkaroon ng isang simpleng chat kay Wagner. Sa pamamagitan nito, medyo nalaman niya ang tungkol sa mga Yarnes pati na rin ang isa pang insidente. Ang pamilyang Yarn ay mayroong kasaysayan ng higit sa 800 taon at nagsimula ang lahat ng maitatag nila ang kanilang mga pag-aari ng pamilya dito lahat ng mga siglo na ang nakakaraan. Ang pamilya ay itinuturing na isa sa mas malaki sa loob ng lungsod ng Hollymark, at ito ay kilala sa lakas at kaalaman nito. Si Wagner mismo ang kasalukuyang master ng pamilyang iyon. Sinabi rin ni Wagner kay Gerald na ang mga Yarnes ay dating mangingisda lamang bago itatag ang mga pag-aari ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng isang insidente ay naganap, subalit di nagtagal, ang matinding pagbabago ay naganap na kalaunan ay humantong sa kasalukuyang mataas na katayuan ng pamilya Yarn. Panipi tuldok. Para sa iyong kapakanan, G. Yarn, inaasahan kong ang pinaplano mong ipakita sa akin ay naintriga ako. Binalaan ni Gerald habang naglalakad siya sa likuran ng Wagner nang tuluyan na silang makalabas ng kotse. Hindi ako maglakas loob na gumawa ng isang bundok mula sa isang molehill tungkol sa isang bagay tulad nito, Mister. Tinitiyak ko sa iyo na mas mauunawaan mo ang mga bagay kapag tiningnan mo ito. Totoong naniniwala ako na ang aming pagpupulong ay hindi sinasadya lamang. Sagot ni Wagner na kasalukuyang nabasa ng malamig na pawis. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisikap ng aura na si Gerald ay tiyak na nakaka-pressure. Habang naglalakad sila at pinag-uusapan, parang si Wagner na sinusubukan niyang itago ang isang bagay sa tuwing ang duo ay dumaan ng sinuman. Ito ay matapos lamang akayin si Gerald sa isang lihim na silid nang sa wakas ay kumuha si Wagner ng isang napakamukhang scroll. Malinaw na tiniis ang sakit habang inaabot niya ang scroll kay Gerald, pagkatapos ay sinabi niya, "Tingnan mo, Mister." Kinuha ang scroll sa kamay, nalaman niyang kakaiba ang bigyan ng isang scroll out ng asol. Bilang isang resulta, hindi niya maiwasang magtanong, naglalaman ba ito ng paghihingal? Sa katunayan ito, Mister. Kaya, upang mas tumpak, naglalaman ito ng isang larawan. Panipi, AY1106AY. Sinundan ni Wagner ang pangungusap na iyon ng isang tango. Narinig iyon, dahan-daang binuksan ni Gerald ang scroll. Totoo sa mga salita ni Wagner, ang binuksan na scroll ay nagsiwalat ng isang napakamalinaw at makatutuhanang larawan ng ilang uri ng pangkalahatan. Ang general mismo ay may hawak na isang longsword sa kamay, at siya ay mukhang napakahirap. Kahit si Gerald ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pananakot sa pagpipinta. Gayunpaman, kahit na hindi iyon ang lalong nakakuha ng pansin ni Gerald. Hindi, kung ano ang ganap na nakuha ang kanyang interes ay ang katunayan na ang general sa larawan ay mukhang eksaktong katulad ng Diyos sa walang hanggang kabaong na, sa turn, ay nangangahulugang pareho silang kamukha. Kahit na ang espada sa kamay ng general ay tila ang light bane. Ang longsword na palaging dala ni Gerald sa kanya. Siya ito, sigaw ni Gerald, medyo kumikislot ang mga eyelids niya. Kilala mo ba siya, Mister? Anuman, sinabi ko sa iyo na may dahilan sa likod ng lahat ng aking mga aksyon. Naghihintay ang aking pamilya sa lahat ng oras na ito para sa isang taong katulad ng nasa larawan, at narito ka na sa wakas. Panipi, ni hindi alam ni Gerald kung paano ito re-replyan. To think na makakakita pa rin siya ng general matapos iwanan ng disyerto. Tiyak na walang pagkakataon ito. Sino nga ba ang taong ito? At paano siya nagkaroon ng napakahusay na kakayahan? Paano niya mahulaan na darating si Gerald dito? Sino ang humiling sa iyo na maghintay para sa akin?
Nasaan ang taong iyon? Tanong ni Gerald matapos itong pag-isipan. Ang iba pang mga bagay ay maaaring maghintay para sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hanggat siya ay makahanap ng misteryosong taong ito, ang lahat ng iba pang mga misteryo ay maaaring malutas ng mas madali. Nagulat siya, umiling lang si Wagner bago sumagot, natatakot ako na hindi ako sigurado kung sino ang taong nagsabi sa amin na maghintay para sa iyo, mister. Pagkatapos ng lahat, sinabihan ang aking mga ninuno na maghintay mula 800 taon na ang nakakalipas. Salamat sa malapit na perpektong mga kalkulasyon ng Master Ghost, gayunpaman, na kaya niya natantyahin na makikilala ko ang taong iyon kaagad. Kung ikaw talaga ang hinihintay namin, pagkatapos ang aming 800 taong misyon ay sa wakas ay kumpleto na. Panipi, habang si Wagner ay tila napuno ng kaguluhan, si Gerald mismo ay naiwang gulong-gulo habang siya ay bamulong, 800 taon na ang nakararaan. Kaya kung ano ang sinabi sa kanya ngayon ni Wagner ay ang isang tao mula 800 taon na ang nakakalipas na nagnanais na ang mga miyembro ng pamilya Yarn na maghintay para kay Gerald at makilala siya. Nais na puntahan ito, sinabi ni Gerald kay Wagner na ay talye ang lahat ng alam niya tungkol sa tao. Narinig iyon, sinimulan ni Wagner na ay talye kung paano unang nakilala ng pamilya Yarn ang misteryosong tao. Tulad ng naunang sinabi ni Wagner, ang mga Yarnes ay simpleng mangingisda lamang mga 800 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nagbago nang ang isa sa kanyang mga ninuno ay nabunggo sa isang matandang pulubi sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng pangingisda isang gabi. Ang matandang pulubi ay humiling sa ninuno ni Wagner para sa ilang pagkain. Napakabait ng kanyang ninuno na inuwi niya ang matanda at pinaglingkuran siya ng isang engranding piyesta sa pagkaing dagat. Sa sandaling kumain ang matandang pulubi sa nilalaman ng kanyang puso, gayunpaman, tumanggi siyang umalis. Sa halip, sinabi niya sa ninuno ni Wagner na siya ay mananatili dito hanggang sa mapangasiwaan niya ang mga Yarnes na maging isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Nang marinig iyon, ang pamilya ng kanyang ninuno ay agad na nalibang, na iniisip na lasing siya. Sa pagkabigla nila, tumayo siya sabay seryosong tumingin sa mukha bago sinabi, hanggat handa kang tuparin ang isang solong pangako para sa akin, papayagan ko kayong lahat na mamuhay ng mayaman ng walang pag-aalala mula ngayon sa panipi. Kasunod nito, naglabas siya ng isang malaking halaga ng ginto mula sa kanyang bulsa. Natigilan, tinanong kaagad ng mga ninuno ni Wagner kung ano ang nais nilang gawin ng pulubi. Alam na nakuha niya ang kanilang pansin, ang matandang pulubi pagkatapos ay nagsimulang gumuhit ng isang larawan sa lugar. Kapag tapos na siya, sinabi niya sa mga Yarnes na maghintay para sa taong nakamukha ng larawan na iginuhit niya, na lumitaw at sa oras na gawin niya, dapat silang mag-abot ng isang kahon na gawa sa kahoy, na iniabot sa kanila ng matandang lalaki, sa siya. Totoo sa kanyang salita, hindi nagtagal ay tinulungan niya ang mga Yarnes na maging isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Kapag tapos na iyon, simpleng umalis ang matandang pulubi. Hindi inaasahan ng pamilya Yarn na ang ganitong pagkakataon ay dumating sa kanila. Sa loob lamang ng mas mababa sa isang taon, ang kanilang pamilya ay nakagawa ng isang kayamanan sa Hollymark City, na nagtatayo ng maraming mga pag-aari ng pamilya doon na nanatili pa rin hanggang ngayon. Upang maging prangka, sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol sa lahat ng ito hindi pa bago siya pumanaw. Hindi ko talaga masyadong alintana ang tungkol dito noon, iniisip kong kalokohan lang ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kwento mula 800 taon na ang nakakalipas. Isipin ang aking pagkabigla ng mabangga kita ngayon. Paliwanag ni Wagner. Si Gerald ay pantay na gulat pagkatapos marinig ang buong kwento ni Wagner. Isang matandang pulubi. Bakit ang matandang pulubi na naman? Maaari bang magkaroon ng ganitong mga pagkakataon? Lumitaw na siya minsan sa North Desert. To think na gumagawa na rin siya ng hitsura dito. Mayroong hindi bababa sa ilang libong taon sa pagitan ng kanyang dalawang pagpapakita. Marahil ay ito ay isang inapo niya na mayroong pantay na kapansin-pansin na mga kakayahan. Oh, maaari ba talaga silang maging pareho ng tao? Ungol ni Gerald sa sarili, medyo kinakabahan at takot ng sabay. Tama siyang kinilabutan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng isang misteryoso at labis na malakas na tao ang nakakilala sa kanya ng ganito at marahil ay binabantayan siya ng tuloy-tuloy. Kahit sino ay mag-alala kung nalaman nila na ang gayong tao ay mayroon. Speaking of which, Mister,
sinabi din sa amin ng matandang pulubi na ipaabot sa iyo ang dalawang pangungusap. Sabi ni Wagner habang nakatingin kay Gerald. Ano ang mga ito? Ang isa ay muling ipinanganak sa langit sa tabi ng pulang spider lily. Ang isang mapaghamong dragon ay lilito malapit sa pagtawid ng dugo. Panipi, Kabanata 1107. Pinag-isipang mabuti ni Gerald ang tungkol sa dalawang pangungusap. Isilang ulit sa langit sa tabi ng pulang spider lily. At pagkatapos ay mayroong ilang dragon na lilito malapit sa pagtawid ng dugo. Maghintay. Ang tawiran ng dugo. Crawford. Gerald ay ganap na namangha sa puntong ito. Siya ay matapat na aktibong tumatanggi na maniwala na ang isang tao ay may kakayahang masira ang lahat ng mga hangganan at hawakan ang kilos na pabalik-balik sa pagitan ng mga sinauna at modernong panahon. Gayunpaman, gaano man niya kagustuhang ipagpatuloy ang pagtanggi sa posibilidad, lahat ng nahanap niya ay nagpapahiwatig lamang na totoo ang lahat ng ito. Alam mo, napagpasyahan ng aking mga ninuno na ang taong nasa pagpipinta, sa sandaling siya ay muling ipanganak ay malamang na magdadala ng apelyido ng Crawford. Habang tiyak na kamukha mo ang tao sa larawan, nagtataka ako tungkol sa iyong apelyido. Kung ito talaga ay Crawford, kung gayon ikaw talaga ang hinihintay namin, Mister. Sabi ni Wagner habang nakatingin kay Gerald. Nakasimangot ng bahagya, tumango si Gerald bago sumagot. Ang buong pangalan ko ay Gerald Crawford. Panipi tuldok. Pagkatapos, sa Diyos, ikaw talaga ang hinihintay namin. Kung ano ang inangkin ng matandang pulubi na totoo sa lahat. Tuwang-tuwa na sagot ni Wagner. Gayunpaman, naramdaman lamang ni Gerald ang kanyang stress sa pagbuo ng pangalawa. Kung si Gerald ay kailangang magbigay ng isang visualization ng kung ano ang kasalukuyang nararamdaman niya, pakiramdam niya mayroong isang pares ng malalaki, hindi nakikitang mga kamay na kumokontrol sa lahat. Tulad ng mga pawn sa isang chessboard, ang sinumang sapat na kapas-palad na makuha ng mga kamay ay kailangang pumunta alinsunod sa kinaroroonan ng tao. Ang pag-iisip ng nag-iisa na iyon ay sapat na upang maging sanhi ng malapit ng sumingit na dami ng stress at takot sa kanya. Sino nga ba ang taong ito? Pakiramdam ng isang nanginginig na tumakbo sa kanyang gulugod, mabilis na inalog ni Gerald ang pag-iisip. Si Wagner, sa kabilang banda, ay nagsiwalat ng isa pang lihim na silid, kahit na ito ay isang lihim na kompartamento, bago kumuha ng isang simple, ngunit medyo may hitsura na sahig na gawa sa kahoy. Pag-ubo ng bahagya, sinabi ni Wagner, narito ang kahon na sinabi sa amin ng matandang pulubi na ibigay sa iyo. Tatabi ako para sa sandaling ito upang magkaroon ka ng pribadong pagtingin sa mga nilalaman nito. Panipi, hindi kailangan iyon. Walang dapat ikahiya tungkol sa, pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa mundo ang marahil na maitago ang anumang mga lihim sa kanya. Haha, sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Pagkabukas nito, isang kakaibang samyo ang agad na pinakawalan. Habang patuloy na kumakalat ang bango sa buong silid, tiningnan ni Gerald ang taas na pulgada at matapang na gintong anteng-anteng sa loob ng kahon na medyo kahawig ng buntot ng isang gold pies. Sa tabi nito, mag-ipon ng isang uri ng itim na tableta na nasa anyo ng isang pellet. Napakasarap na bango. Nagtatakang bulalas ni Wagner. Malinaw na sa malalim na pag-iisip, inilapit ni Gerald ang pellet sa kanyang ilong at inamoy ito, kahit na wala siyang ibang sinabi. Panipi tuldok. Matapos ang mahabang panahon doon, nakakain pa ba ang pellet, Mister? Tanong ni Wagner. Naging hindi nakakain noong unang panahon. Ito ay isang oxyblood pellet, at ito ay karaniwang natupok upang matulungan ang isang mabilis na maibalik ang kanilang lakas at tibay. Kung ang isang tao ay kumuha ng isa kapag sila ay nasa matinding panganib, ang kanilang mga pagkakataong makahanap ng isang paraan sa labas ng kanilang problema ay labis na nadagdagan. Panipi, mabilis na nakilala ni Gerald ang pellet mula nang maalala niya ang kakaibang memorya na ipinagkaloob sa kanya ng Jade Pendant. Aking salita. Gaano kakaalam-alam sa iyo, Mister? Pinuri ni Wagner. Anuman, ang kondisyon ng mga sangkap na kinakailangan upang pinuhin ang gayong pellet ay napakahirap. Sa pagsasalita nito, noong una akong pumasok sa iyong bahay, nasalo ko ang samyo ng gamot. Sa katunayan, saan man ito? Anong uri ng negosyo ang kasalukuyang pinapatakbo ng pamilya Yarn? Tanong ni Gerald. Aba, ang aking pamilya ay nasa panggagamot na negosyo. Marami kaming mga produktong gamot sa dagat. Sagot ni Wagner. Nakita ko.
Nagtataka ako kung nagtataglay ka ng mga halamang gamot na pinangalanan ng Wicaris. Ito ang pangunahing sangkap na kinakailangan upang pinuhin ang ganitong uri ng oxyblood pellet. Tuldok tuldok tuldok. Panipi, Wicaris. Nako, hindi ko pa naririnig ang tungkol dito. Sagot ni Wagner na may isang medyo mapait na ngiti. Kita ko, parang hindi ko magagawang makuha ito mula sa iyo noon, sabi ni Gerald. Habang mahinahon siyang umiling. Dahil ang misteryosong tao ay binigyan siya ng isang oxyblood pellet, sigurado si Gerald na alam ng tao na ang mga naturang pellet ay karaniwang may isang shell life na halos isang buwan. Nilayon ba ng tao na pino ni Gerald ang pellet na kanyang sarili upang magamit iligtas ang kanyang sarili kung kinakailangan? Sa gayon, hindi kinakailangan. Tandaan, boss lang ako kaya hindi talaga ako sanay sa mga gamot na nakapagpapagaling sa aking sarili, anuman, maaaring may isang paraan para makuha mo ang halaman na iyon. Matapos magatubili para sa isang maikling sandali, tumingin si Wagner kay Gerald bago idinagdag. Nagtataka ako kung narinig mo na ang prestihiyosong auction ng halaman bago. Tumutukoy ka ba sa subasta ng Enchanted Feast? Tanong ni Gerald sa medyo malambot na tono. Tama iyan. Ang auction ay itinuturing na isa sa mga pangunahing pag-andar sa panahon ng Enchanted Feast. Maaaring asahan ng isa na makahanap ng maraming mahahalagang damo doon na naibigay ng parehong mga magsasaka ng halamang gamot at mga nagtitipon ng halaman na nagtipon ng kanilang mga halamang gamot mula sa mga bundok. Marami sa mga halamang gamot doon ay mahigit sa 100 taong gulang, at hindi sila ipamahagi sa merkado. Ang mga kalahok ay binubuo ng mga mayayaman na tao at negosyante, na nauugnay sa larangan, na naimbitahan sa auction upang magbid para sa mga halamang gamot. Pag-unawas sa kanilang halaga, marami sa kanila ang pumili na magbayad para sa mga halamang gamot on the spot, paliwanag ni Wagner. Sa paraang inilarawan niya ito, maliwanag na ang nasabing auction ay pag-aari ng isang pribadong samahan, nangangahulugang hindi ito isang pampublikong kaganapan. Kabanata 1108. Gayunpaman, sa napakaraming mga nangangalap ng halamang gamot na namamatay sa dagat o mataas sa mga bundok taon-taon, ilan sa mga halamang ipinagbibili doon ay walang malubhang pinagmulan. Tulad ng sinasabi nila, ang mga bihirang bagay ay laging mas mahalaga. Dahil maraming mga mayayamang mga ngalakal at prestihiyosong tao ang nagtungo sa Enchanted Feast para lamang sa isang pagkakataon na makuha ang kanilang mga kamay sa mga sinaunang halaman, marahil mahahanap mo ang halaman na nais mo doon, dagdag ni Wagner. Pasimpleng tumanggo si Gerald bilang sagot. Panipi tuldok tuldok tuldok. Pinag-uusapan kung alin, narinig kong binanggit mo ang isang taong tumawag sa Master Ghost kanina. Sinabi mo na hinulaan niya na magpapakita ako sa aking sarili maaga o huli, tama. Dahil talagang nakakalkala niya ang posibilidad na iyon, nagtataka ako kung anong klaseng tao siya. Tanong ni Gerald, biglang naalala ang sinabi ni Wagner kanina. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig din ni Gerald ang pangalang iyon. Pagkatapos ng lahat, tinulungan din ni Master Ghost si Alice na makatakas mula sa kanyang kahirapan noon. Habang iniisip niya ito, nagtaka si Gerald kung ang Master Ghost ay maaaring maging mas tumpak kaysa sa larawan ng araw. Well, Master Ghost ay isang misteryosong master sa Hollymark City, na kilala sa kanyang tumpak na mga kalkulasyon. Personal kong binisita siya ng pang-11 ng nakaraang buwan upang tanungin siya kung kailan ko makikilala ang taong nasa larawan. Kung sabagay, naghihintay na ang aking pamilya ng higit sa 800 taon. Bilang tugon, sinabi niya sa akin na ipagpatuloy lamang ang paghihintay dahil sinabi sa aking pamilya na gawin ito. Gayunpaman, sinabi din niya na makikilala ko ang nasabing tao makalipas ang ilang sandali. Kung saan, tama siya. Tulad ng hinulaan niya, lumitaw ka hindi nagtagal. Panipi, narinig iyon, bahagyang sumimangot si Gerald. Kung ang taong iyon ay tunay na napakalakas, tiyak na kailangan ni Gerald na bayaran din siya ng isang personal na pagbisita. Saan nakatira si Master Ghost? Tanong ni Gerald. May kailangan ka bang tanungin sa kanya, mister? Aayusin ko ang pagpupulong mo ngunit wala siyang makikipagkita ngayon. Panipi, bakit ganon? Aba, sabihin na lang natin na may kakaibang ugali ang Master Ghost. Sinabi lamang niya sa mga tao ang kanilang kapalaran sa mga kakaibang bilang ng mga araw. Tumanggi lamang siyang makilala ang sinuman sa mga araw na may pantay na mga numero. Bilang isang resulta, maghihintay ka pa bukas na magiging 21,
kung nais mong makita siya. Paliwanag ni Wagner, kita ko, kung gayon hindi ito matutulungan. Pupunta muna ako sa auction ng gamot ng Enchanted Feast upang malaman kung mahahanap ko ang halamang gusto ko, sagot ni Gerald na nakayuko. Sa pamamagitan ng pangako ng banal na tubig sa kanto lamang, alam niya na ang pellet ay maaaring maging lubos na kapaki-pakinabang. Bilang isang resulta, matatag siya tungkol sa pagkolekta ng mga halaman ng Wicaris upang pinuhin ito. Bukod, alam ni Gerald na ang misteryosong tao ay tiyak na naiwan ito sa kahon sa isang kadahilanan. Habang walang magawa na inisip ni Gerald ang tungkol sa kaunti pa niyang nalalaman tungkol sa misteryosong tao, nagsimulang umubo si Wagner nang masabi niya, kung iyon ang kaso, payagan akong, samahan ka. Panipi tuldok. Umaasa muna ako sa iyong mga pinsala bago ang ano pa. Bigyan mo ako ng isang sandali upang magsulat ng race data para sa iyo. Sabihin sa iyong mga tao na gilangin ang mga halaman kapag tapos na ako. Kapag tapos na ang lahat, sumakay sina Gerald at Wagner ng taxi upang magtungo sa Enchanted Feast. Kahit na medyo madilim na, ang venue na nag-host sa Enchanted Feast ay maliwanag na naiilawan. Ito rin ay sobrang siksikan. Paumanhin, ngunit ito ay isang pribadong kaganapan. Kung wala kang isang card ng paanyaya, pagkatapos ay mabait na umalis, sabi ng isang security guard nang walang pakundangan matapos maglakad paakyat sa duo. Isang card ng paanyaya, tagumpay. Ako si Wagner Yarn. Sinasabi mo bang kahit ako ay nangangailangan ng isang card ng imbitasyon? Sagot ni Wagner sa halip na mahinahon. Narinig iyon, nanlaki ang mga mata ng security guard nang malamig niyang sinabi, and who the hell is Mr. Yarn? Hindi ko pa naririnig ang ganoong pangalan. Tingnan, kung wala kang isang card ng paanyaya, pagkatapos ay mawala. Gayun din, ikaw doon. Ano ang tinitignan mo? Sa palagay mo ba tungkol sa sinumang random na tao ay maaaring dumalo sa Enchanted Feast? Panipi, sabihin, Yasmin, tignan mo dyan. Hindi ba yon ang junior mo sa universidad? Nandito rin siya, sabi ng isang pambabae na boses mula sa likuran ni Gerald. Paglingon ko, nakita ni Gerald na totoong si Yasmin at ang kanyang mga kaibigan. To think na mababangga ulit sila sa isa't isa sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Mukhang nais niyang dumalo sa Enchanted Feast upang magsaya. Nakalulungkot, mukhang tinanggihan siya mula sa pagpasok. Panipi, ang lokong tao. Nagalit ba siya sa pagiging mahirap sa sobrang tagal? Paano naiisip ng isang random na tao na tulad niya ang tungkol sa paglahok sa Enchanted Feast lahat na hindi gusto? Panipi, habang ang mga babaeng kaibigan ni Yasmin ay nagpatuloy sa pagtawa at pakikipag-usap sa kanilang sarili, si Yasmin mismo ay ang kanyang bibig na nakanganga ng napakalawak na ang isang buong itlog ay maaaring magkasya dito. Nang siya ay tuluyang gumaling mula sa kanyang pagkabigla, nagtanong si Yasmin sa isang nagulat na tono. Gerald, bakit ka pumunta dito? Panipi, ano pa ang ibang dahilan? Alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang mas mahirap ay, mas gusto nilang magpakitang gilas. Dapat ay dumating siya upang tumingin sa paligid at kumuha ng litrato. Hindi ako magtataka kung naipost niya ang mga larawan. Bilang patunay, na dumalo siya sa kaganapan. Bulong ng mga kababaihan sa kanilang sarili. Bagaman maliwanag na ang mga kaibigan ni Yasmin ay naiinis kay Gerald, si Gerald mismo ay walang sinabi. Hindi nagtagal bago nagpasya si Yasmin at ang kanyang mga kaibigan na huwag nang magtagal kay Gerald. Kung tutuusin, maraming tao ang nakatingin sa kanila ngayon. Gumagawa ng pagkusa upang mapalayo sila mula kay Gerald, isang lalaking nakatayo sa tabi ni Yasmin ay nagsabing, tama na. Pumasok na lang tayo. Kung sa bagay, magsisimula na ang event. Panipi, narinig iyon, na puno ng matinding hiya si Wagner. Sa pagbibigay ng galit sa gwardya, sinabi niya pagkatapos, sigurado ka bang ayaw mong papasukin kami? Habang ang auction ng gamot ay isinaayos sa ilalim ng pangalan ng Enchanted Feast, huling nasuri ko, hindi ito kabilang sa pamilyang Minshall. Hindi mo ba naisip na tumatawid ka ng konti sa linya? Panipi. Tulad ng sinabi ko, ipinagbabawal kang pumasok maliban kung mayroon kang isang card ng paanyaya. Malamig na sagot ng gwardya. Ano ang mali? Sinabi ng isang malakas at malinaw na babaeng tinig mula sa asol. Kapansin-pansin ang boses kaya't maraming tao ang agad na lumingon upang tingnan ang may-ari ng tinig. Si Wagner,
na tila nakikilala ang boses, sa kabilang banda, ay agad na nalungkot. Paglingon, kapwa siya at si Gerald ay sinalubong ng paningin ng isang pangkat ng mga tao na naglalakad papunta sa kanila. Sa taong namumuno sa mga tao na isang matangkad, payat, at tila maraming lahi na babae na ang mukha ay matindi ang contoured halos tulad ng isang marmol hindi mahirap hulaan na siya ang sumigaw kanina. Nakataas ang kanyang baba at nakikita ang mga pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang mga mata habang nagpatuloy sa paglalakad habang nakatingin kay Wagner. Ang lahat ng kasalukuyang mga security guard, sa kabilang banda, ay sumigaw ng sabay, isang kasiyahan na magkaroon ka, binibini. Kabanata 1109. Kung hindi ito si Zoe Minshall, sabi ni Wagner na casual na pagtingin niya kay Gerald. Mas mabuti na huwag kang lokohin ng kanyang kaakit-akit na hitsura, G. Crawford. Si Zoe ay ang binibini ng pamilyang Minshall at kilala siya sa pagiging malupit at mabisyo sa pagharap sa mga bagay. Alam mo, narinig ko na ang Minshall ang kalusugan ng matandang master ng pamilya ay lumala sa mga nagdaang taon. Hindi lihim sa mga nasa Hollymark City na kumuha siya ng mga tao upang pinuhin ang ilang uri ng walang hanggang pellet. Sa palagay ko ay kung bakit inayos ng mga Minutes Halls ang Enchanted Feast at inimbitahan ang mga nagsasaayos ng mahalagang auction ng halaman dito ng maaga. Marahil ay nakapako na ang kanyang mga mata sa ilang mga halaman. Dagdag ni Wagner, tunog sa akin na parang hindi ka nakikipag-usap sa mga Minshall. Ang mga ito ba ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Hollymark City? Tanong ni Gerald nang lingunin niya si Wagner bago tumawa ng pilit. Nodang bahagyang awkwardly, Wagner pagkatapos ay sumagot, sa gayon, ang mga Yarnes ay pa rin ang pinakamalaking pamilya dito hanggang sa ilang daang taon na ang nakakaraan. Ngayon, gayunpaman, ang aking pamilya ay sa kasamaang palad ay nahulog sa pangalawang lugar sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ngayon, ang daloy ng ekonomiya ng lungsod ay ganap na kinokontrol ng pamilyang Minshall. Dahil hindi kami binibigyan ng pag-akses sa kaganapan sa kabila ng katotohanang ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang negosyo na nakabatay sa gamot, malinaw na sadyang target ako ng mga Minshall. Taos puso akong humihingi ng paumanhin para sa G. Crawford, kukuha ako ng isang tao upang makakuha at magpadala ng 2 mga card ng paanyaya sa amin agad-agad na ito. Panipi, nanahimik lang si Gerald matapos marinig iyon. Si Zoe, mismo ay di nagtagal ay lumakad ng sapat upang malamig na tinitigan sina Gerald at Wagner. Bagaman ang kanyang ekspresyon ay may lamig, hindi siya kumibo sa duo. Sa halip, pinangunahan ng maraming mga security guard, nagpatuloy siya sa paglalakad sa venue kasama ang maraming iba pa sa likuran niya. Kapansin-pansin din, ay isang napakahusay na lalaki na nasa edad na lalaki na lumakad sa tabi niya ng buong oras. Pagdating sa loob, ang security guard mula kanina ay lumakad papunta kay Zoe bago magalang na sabihin, dahil hindi ko pinayagan na pumasok si Wagner ng mas maaga, tila siya ay partikular na galit, Miss. Napakagandang trabaho mo, pagkatapos. Nais ko lamang na malaman niya na kahit na ang mga Minutes Halls ay isang banyagang pamilya, na itaguyod na namin ang aming pangangibabaw dito sa Hollymark City. Ang mga lokal na rascal na tulad niya ay kailangang magbayad ng pansin sa kanilang sariling katayuan. Siya ng lahat ng mga tao ay dapat malaman na huwag humakbang sa teritoryo ng pamilya Minshall ayon sa nais niya. Pagkatapos ay muli, hindi tulad ng kaya niya. Bukod, dati nang sinabi sa kanya ng aking pamilya na mangolekta ng mga halamang gamot na kailangan ng aking lolo sa loob ng 1 taon. Ang isiping hindi man lang niya binigyang pansin ang kahilingan. Nabigyan ko na siya ng sapat na respeto para sa hindi personal na pagtuturo sa kanya ng isang aralin para doon. Kalmadong sagot ni Zoe, binaba ng bahagya ang kanyang boses, pagkatapos ay idinagdag niya, nagsasalitan ng alin. Nagawa mo na ang bagay na sinabi ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Miss. Sa anumang pagkakataon ay mabibigo ito. Tiyak na makukuha natin ang elixir na pinagtutuunan ng aming mga mata. Malamig na sagot ng gwardya. Matapos ang ilang higit pang mga tao na pumasok sa venue, sa wakas ay nakuha ni Wagner ang mga card ng paanyaya. Tumagal ito ng kaunting sandali, ngunit parehong nakapasok sina Gerald at Wagner. Sa loob, nalaman ni Gerald na ang lahat ng mga halamang gamot na auction doon ay tunay na parehong sinauna at mahalaga. Napagtanto din niya na kailangan niya ang ilan sa mga ito para sa kanyang sarili.
Bagaman maraming iba pa ang gumagawa na ng mga bid para sa isang halamang gamot nang dumating sina Gerald at Wagner sa lugar ng pagbid, hindi inako ni Gerald na maging mabuti siya. 7 milyong dolyar, sigaw ni Gerald. Naturally, ang kanyang nakababaliw na panukala ay agad na binago ang kapaligiran sa venue ng bahagya. Habang maraming tao ang pumalit sa pagtitig sa nakaupong kabataan na gumawa ng napakalaking bid na iyon, ang isa sa mga nakaupong kababaihan sa silid ay mabilis na sumigaw na nagulat. Yasmin, tingnan mo dyan. Hindi ba yung sumigaw, iyong junior? Panipi. Tama ka. Gayun din, sinabi ba niya ng 7 milyong dolyar kanina? Dapat ay sumigaw lamang siya ng halagang iyon para sa ano ba, tama? Hindi siya tunay na yayaman, tama? Panipi, hulaan ko na ang kaso. Hindi alintana, paano siya lumusot sa lugar na ito? Sa hitsura nito, nagtataka ako kung nakilahok pa siya sa isang subasta bago. Kapag nag-alok ka ng isang presyo, hindi mo ito maaaring bawiin, alam mo. Kung walang nag-aalok ng mas mataas na presyo tiyak na wasak siya. Panipi, ang mga nagsalita ay halatang mga kaibigan ni Yasmin, at lahat sila ay pantay na nagulat at walang magawa sa kaparehong presensya ni Gerald doon at pati na rin ang halaga ng kanyang pagbid. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na presyo na inaalok hanggang sa puntong ito ay halos 1 milyong dolyar lamang. Sa rate ng mga bagay na pupunta, ipinapalagay nila na ang pagbid para sa kasalukuyang halaman ay titigil sa sandaling may nag-alok ng 2 milyong dolyar. To think na inalok talaga ni Gerald ng 7 milyong dolyar. Habang nagpatuloy ang pagtalakay ng mga batang babae sa kanilang sarili, ang matambok na tao na gumawa ng 2 milyong dolyar na bid ay umupo ng matino. Kaagad pagkatapos gawin ito, gayunpaman, kinunan niya ng isang sulyap si Zoe. Napansin ang kanyang tingin, si Zoe mismo, na nakaupo sa harap na hilera ng mga VIP na upuan, ay bahagyang pinaikit ang kanyang magagandang mata bago sumenya sa isang security guard na nakatayo sa gilid. Nang makita iyon, ang gwardya, na walang iba kundi ang naghadlang sa daanan nina Gerald at Wagner sa pintuan kanina ay agad na nagtungo sa kinauupuan ni Gerald bago malamig na sinabi, "Magandang gabi, mga ginoo. Ang aming taos-puso na paghingi ng tawad, ngunit kailangan naming suriin ang iyong mga paanyaya. Panipi, sinasabi mo sa akin na sa lahat ng mga tao dito, titingnan mo lamang ang amin. Ang ganoong klaseng kalokohan asterisk, sa palagay mo, mister." Sagot ni Wagner habang humihinga siya ng malalim, ngayon ay galit na sa buong kilig ay nanginginig na siya. Dahil nag-alok ka ng napakataas na bid, natatakot lang ako na may sumingit dito upang magdulot ng gulo. Bilang isang resulta, mangyaring bigyan ako ng inyong kooperasyon, mga ginoo. Panipi, Kabanata 11:10. Matapos marinig ang pipi na pangangatuwiran ng security guard, simpleng nakasimangot si Gerald bago sumagot, "Hayaan mo siyang tumingin." Kasunod sa utos ni Gerald, inilahad ni Wagner ang kanilang mga card ng paanyaya sa security guard na, sa sandaling natanggap niya ang mga ito, agad na nagsimulang suriin ng mabuti ang mga card. Gayunpaman, hindi na si Gerald ang walang muwang na tauhan niya dati. May ideya na siya kung ano ang balak ng security guard at Zoe. Napansin na ang gwardya ay nakasuot ng isang earphone, ginamit ni Gerald ang kanyang pinataas na pandinig upang makinig sa kanilang plano. Agad na kinikilala ang boses ni Zoe, narinig niya ang utos nito, itaboy sila, at siguraduhing imbestigahan ang background ng kabataan. Kung siya ay totoong mayaman, maaari rin nating ayusin ang isang tao upang i-blackmail sila. Panipi, narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Nabanggit na ni Wagner na ang mga minutes halls ay mayaman lamang dahil sa pag-asa nila sa parehong pagnanakaw at pagnanakaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga ninuno ng pamilya Minshall ay pawang mga pirata. Matapos marinig ang mga plano ni Zoe, talagang pinagsikapan ni Gerald na huwag nang tumawa. Paumanhin, mga ginoo, ngunit pagkatapos na tingnan ang iyong mga tiket sa pagpasok, mukhang huwad sila. Dahil dito, umalis ka na. Ungol ng gwardya, Kekeng, how the hell are they fake? Mas mabuti na bigyan mo ako ng tamang paliwanag, ganito kaagad. Sigaw ni Wagner nang tumayo kaagad siya, ngayon ay nag-aalab sa galit. Maaari naming patunayan na ang mga ito ay pekeng. Sigaw ng mga kaibigan ni Yasmin na wala sa asul habang sila, ay tumayo din mula sa kanilang mga pwesto. Kasunod nito,
ang nasa katanghaliang lalaki mula sa grupo ni Yasmin, na parehong tao na nagsabi sa mga batang babae na pumasok ng mas maaga sa venue, ay idinagdag, pamilyar kami sa binatang iyon. Dumadaan siya kay Gerald Crawford at siya ay taga Mayberry. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay siya ay isang mahirap na mag-aaral. Panipi, oo, kapwa siya at ang lalaking iyon ay huminto sa pintuan kanina, alam mo. Nakita ko sila sa telepono kanina nung papunta na rin ako sa banyo. Nabili siguro nila ang mga peking ticket noon. Sigaw ng isa pang babaeng kaibigan ni Yasmin. Totoo namang malinaw kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang matino ay maaaring sabihin na ang security guard ay isa na kabilang sa pamilyang Minshall. Sa pamamagitan ng pagsulong ngayon at pakikipagtulungan sa mga Minshall, mayroong pagkakaroon ng isang pagkakataon na ang pamilya na iyon ay magkaroon ng isang mas malalim na impresyon sa kanila. Sa anumang swerte, ang Minutes Halls ay maaaring, sa turn, potensyal na tulungan din sila sa hinaharap. Ano pa, ito rin ay isang pagkakataon para makilala nila ang mas mayamang mga mangangalakal. Isang mahirap na estudyante, paano niya nagawa pang lumusot sa lugar na ito? Panipi, habang ang iba sa venue ay nagsimulang talakayin ang sitwasyon, si Yasmin mismo ay tumingin kay Gerald bago sabihin, alam mo, ikaw ay isang matapat na tao sa nakaraan. To think that you would end up like this, look, if you really come dito upang makakuha ng higit pang pananaw, kung gayon dapat kang tumuon sa pagkakaroon ng pera ng maayos. Kung mayroon kang lakas na gawin ang mga hindi kinakailangang bagay, maaari mo ring gamitin ang enerhiya na iyon upang gumawa ng mga part-time na trabaho. Hindi ka basta-basta makakapasok sa isang kaganapan kasama ang antas ng klaseng panlipunan sa lahat. Pinapanood habang umiling si Yasmin, agad na nagsimulang tumingin sa paligid si Wagner upang makahanap ng sinumang nakakakilala sa kanya. Nagulat siya, walang sinuman sa loob ng maluwang na auction house na tila mga lokal bukod sa mga mula sa pamilya Minshall. Sa gayon, hindi alintana kung ang mga tiket ay totoo o hindi. Ang pangunahing focus ay kung mayroon ba kaming pera upang bumili ng mga halaman dito, hindi. Sabi ni Gerald sa sandaling iyon habang umiling, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kasunod nito, tiningnan niya ang mga tagapag-ayos bago idinagdag. Sigurado ako na ang mga tagapag-ayos ay hindi balak na mawala sa isang pagkakataon na kumita ng pera, tama. Kung tunay na nakakakuha ka ng sapat na pera upang makabili ng mga halaman dito, tiyak na ikaw ay isang kilalang panauhin sa amin, Ginoo. Sagot ng isa sa mga organizador. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Gerald. Nais lamang nilang kumita ng higit pa at hindi nila alintana ang tungkol sa kung may mga tiket sina Gerald at Wagner o wala. Nang marinig iyon, hindi na alam ng gwardya kung ano ang sasabihin pa. Dahil dito, simpleng huminga muna siya ng malalim bago tumalikod upang umalis. Panipi tuldok. Paano nakakainis? Galit na bulong ni Wagner. Siyempre, pareho ang naramdaman ni Gerald, at hindi niya papayagang pumasa ang ganoong insidente ng walang anumang kahihinatnan. Matagal bago lumiko ang gwardya upang umalis, lihim na nakinuha ni Gerald ang isang hibla ng buhok mula sa gwardya. Panahon na ngayon upang magamit ito. Matapos ang ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanila, biglang nagsimulang manginig ang security guard. Ang susunod na alam ng lahat, bigla niyang binitiwan ng isang nakakakilabot na alulong. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.